Isang magandang gabi po muli ang atin pong pinapahatid sa atin pong mga tagapakinig. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ronald Obido, sa atin pong programang Back to the Scriptures, na muli po ay maglilingkod po sa inyo sa loob ng isang oras na mag-share po ng mga mahalagang paksa mula sa banal na kasulatan upang ihayag ang katotohanan sa gitna ng napakaraming mga maling doktrina na ito po ay lumalaganap sa loob at sa labas ng iglesia. Kaya po sa gabing ito ay samahan po kami sa loob ng isang oras at kung kayo po ay nagnanais na magbigay ng tanong ay pwede rin po kayong tumawag sa aming pong telephone number 631-2647 at 631-2646. Ulitin ko po, 631-2647 at 631-2646. At kung gusto niyo naman na mag-text ng inyong pong tanong, ay pwede rin ho kayo mag-text sa atin pong cellphone. Ano ho? Bibigay ko po sa inyo ang aking cellphone number, 0923-424-7330. Ulitin ko po, 0923-424-7330. Yan po ang numero na pwede nyo hong i-text. Ano ho? Maganda po ang ating paksang pag-uusapan ngayon. Ito po ay continuation ng atin pong series sinasagawa sa loob na ng 2 linggo. Ito po ay yung errors of anti-Trinitarian Adventist. Nasa part 3 na po tayo at ito po ngayon ang nilalaman ng atin pong paksa sa part 3, errors of semi-Arians only begotten theory. Yan, medyo sa title parang bigatin, Pero ang ibig lamang sabihin niya ng ating magiging paksa ngayon ay atin pong i-expose, yung mga maling theory o maling doktrina, maling interpretasyon ng mga nagsasabing sila ay mga semi-Arians o yung mga anti-Trinitarian Adventist na nasa loob po mismo ng Church ng Seventh-day Adventist. Yung iba'y may mga katungkulan pa. Kaya nga po sabi ko minsan doon sa Facebook na sinisharean ko, dapat ma-trace itong mga taong ito para madisiplina sapagkat hindi uubra sa loob ng Seventh-day Adventist Church yung mga ganyang maling doktrina. Kaya expose natin ngayon yung kanilang maling doktrina tungkol kay Hesukristo. Yan po ang nakakatakot dyan. Kaya masasabi natin na itong semi-Arian Adventist po na ito, mga anti-Trinitarian Adventist daw, na sila daw po ay sumusunod lamang sa sinauna at original na doktrina ng mga early Adventist pioneers. Ang totoo niyan, sila po yung mga kulto sa loob po ng Seventh-day Adventist Church. Kaya po naman ang layunin ng Back to the Scriptures ay para po i-expose ang kanilang mga kamalian. Pero bago tayo magsimula, nais kong pabatiin at ipakilala sa inyo ang ating kasama. Kasama ko ngayon ay si Sister Sheila Torrio. Sister Sheila, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Brother Roland, at sa ating mga masugid na tagapakinig. Ayun, siguro hindi nyo nabusesan yung boses ni Sister Sheila kasi siya po ngayon ay may sipon. Siya po ay sinisipon at merong lagnat. Oo. Sige nga, pakibati nga ulit. Tingnan ko nga ulit. Di kasi narinig eh. Magandang gabi, Brother Ronald. At sa ating mga masugid na tagapakinig. Ayun. Sinisipon pala yung ating microphone. Anyway, kasama ko rin po dito ngayon sa ating studio si Brother Jojo Matapah. Gusto ko marinig ang iyong pagmati, Brother Jojo. Okay, isang magandang gabi po sa inyo, Dr. Ronald at Sister Sheila. At sa lahat po natin mga listeners, isang magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre po, yung aming mga listeners po doon sa Malakas na Sigaw. Yan, nawa, dito rin po kayo uli makikinig sa programa dito sa Back to the Scriptures. Na ito po ay tuwing linggo rin po na sa oras pong ito inyo pong mapapakinggan. Binabati po namin ang aming listeners po dyan. Una-una si Brother Moses at si Brother Joseph Leonor. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Oo, yan. At binabati ko yung church sa pinanggalingan natin kapon, Brother Jojo. Walang iba kundi dyan sa inyong church sa may Muntinlupa Central. Seventh-day Adventist Church, tayo po ay naanyayahan na speaker dyan. At napakasaya talaga, mula umaga hanggang hapon ay talagang aking partner na si Jojo ang ating nakasama dyan. At kasama rin niya si Brother Lance Sapungan. Sige nga, marinig ko man lang ang boses mo sa radyo. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nakikinig sa programa po ni Brother Ronald Bidos. At sensya na po, medyo may ubo lang po. May ubo. At patuloy niyo pong pakinggan ang palatuntunan ito. Yun lang po. Salamat sa iyo, Brother Lance. Yan yung isa sa ating mga masugid na tagapakinig yan.
At kung mayroon kang gustong i-share na idea mamaya, Brother George, you can open naman. Andyan sa iyo ang microphone. Wala ka namang sipon siguro para mahiya na marinig ang iyong boses. Anyway, tayo po yung magpapatuloy. Pero before that, ay manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Kami ay samahan nyo sa aming pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Nais po namin ipakilala ang tunay na kung sino ang inyong anak na si Jesucristo laban sa mga maling bulaang doktrina na umiiral ngayon sa inyong iglesia. Nawa, Panginoon, gabayan kami ng inyong banal na Espiritu. Sana po ang aming salita ay maglasang asin at bawang salita na pagpatibay lamang ng pananampalataya. Lahat ng ito, Panginoon, gabayan nyo kami sa aming mga sasabihin. Nawa lahat ng mailahad namin ay pawang katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so ito po yung part 3 at ako'y naniniwala na ito na yung last ng ating series. Sapagkat marami pong mga tagapakinig tayo, Sister Sheila, na nag-request ng mga topic, Andyan yung matagal na nag-request sa atin kung paano daw natin sasagutin yung debate ni Joe Ventilacion ng Iglesia ni Cristo tungkol sa kalikasan ni Cristo. So, ang iniisip ko rito ay ipi-play natin yung kanyang mga presentation and then ikikritik natin isa-isa. No, kasi yun ay pang ano din niya sa atake din niya sa Adventist yun . Okay? So, ngayon ay atin namang pag-uusapan yung tungkol naman sa part 3 ng atin pong pinag-uusapan na series, yung tungkol sa kamalian ng mga semi-Arians. No, hindi natin hinahanapan sila na mali kasi mali naman talaga. Errors of the semi-Arians regarding the only begotten Son o yung kanilang theories tungkol sa only begotten. Kasi Sister Sheila, ano nga yung favorite verse natin? At palagi nating re-recite na kahit walang basa-basa, John 3:16. Yeah? Yung heart of the gospel. Sige nga, Sister Sheila, paki-recite mo nga. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano yung salita doon na hindi nawawala tungkol sa description kay Jesus? The only begotten Son. Okay, hindi masyado pinag-uusapan yan. Pero para sa mga semi-Arians, kung tawagin na yung mga semi-Arians Adventist, ito yung mga Adventist na nasa loob ng church natin na hindi naniniwala sa doctrine ng Trinity. Ang kanilang paniwala, yung term na only begotten ay literal, physical, actual, na talagang kasi pag sinabing bigatin, iniluwal. Biget, pinanganak. Kaya para sa kanila, naniniwala sila na mali daw ang doctrine ng Trinity. Kasi unang-una ay ang totoong Jesus Christ daw ay only begotten. Siya ay anak mismong physical, not physical but literal. Literal na ipinanganak. Na ipinanganak sometime, long time ago from eternity na hindi natin matrace kung kailan yon. Pero they believe na one time walang Jesus Christ, walang anak ang Diyos. So dumating yung time na niluwal ng Diyos yung kanyang anak. Hindi nila ito sinasabing nilikha. Hindi nila kinoconsider na creation. Hindi created being si Jesus Christ. But iniluwal na hindi naman nila ma-explain kung paano. Kaya po atin pong gagamitin ng kanilang theory na ito sa pamamagitan ng tanong na yung bang only begotten ay literal o figurative. I-discuss natin yan. At meron tayong 3 errors na i-discuss din sa gabing ito. Na ito pong errors na ito ay yung number 1 is misunderstood Trinity. Yung mga early Seventh-day Adventist pioneers, na hindi naniniwala sa Trinity, na pinagmamalaki ng mga semi-Arians na sila daw ang kanilang mga pioneers at sila daw ang kanilang mga sinusunod. Ay actually yung Trinity na pagkaunawa nila, Sister Sheila, mali. Oo, hindi yung totoong Trinity ng Bible ang kanilang actually inaatake during their time. May mamaya explain natin yan. Oo. Number 2, misunderstood term, which is the only begotten. Explain natin kung bakit mali yung terminong only begotten pagdating sa translation sa Bible. Pag-aaralan natin yung original Greek niyan. At number 3, error, yung misunderstood biblical Jesus. Yung totoong, yung Jesus na ipinapangaral nitong mga semi-Arian Adventist na ito na nasa loob ng ating church ay peking Jesus. Mas mabuti pa nga yung Jesus ng Muslim at yung Jesus ng Iglesia ni Cristo kaysa dito sa Diyos ng mga Jesus ng mga semi-Arians Kasi ang Diyos nitong semi-Arians, pinanganak na Diyos. Pinanganak. May Diyos bang pinapanganak? Sabi dun sa awit 92, ang Diyos ay walang hanggan . Sa kanila, si Jesus, Diyos na pinanganak.
So ibig sabihin, mas malala ang masaklap nito, Sister Sheila, ang Trinitarian dogma ay monotheism. We believe in one God. Itong mga semi-Arians na ito, tinutulan ng Trinity, mas masahol pa nga sila dahil dalawa Diyos nila. Isang Diyos na malaki at isang Diyos na maliit. Maliit kasi pinapanganak. Tapos yung Diyos na Ama, nanganak. Kung ang katwiran nila dahil nilikha daw kasi ang tao ayon sa image ng Panginoon, kaya ang Diyos din tayo nanganganak. Parang hindi ata tugma yun, Sister Sheila. Kasi ang alam ko nanganganak, nanay. Oo, correct. Babae. Hindi tatay. Hindi tatay. Pero ito sa mga semi-Arians, nilapastangan ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay ginagawang nanganganak. So pag nanganganak, may matres. Hindi ko pa naitatanong sa kanila yan. At sabi ko nga, parang kapareho sila nung Diyos ni Eli Soriano. Hindi ko pa naitatanong din naman sa mga semi-Arian Adventist kung ang Diyos nila may puwet din. Malamang meron kasi sa kanila yung Diyos literal na may forma Oo. So ngayon, isa-isahin natin to, no? Yung misunderstood teachings ng mga semi-Arians. Okay? Number 1, yung mga pinagmamalaki nilang mga dati daw na mga Adventist na mga original Adventist pioneers, hindi talaga daw nila pinapaniwalaan ng Trinity and they reject the Trinity. Pero ang totoo niyan, mga kaibigan, ang nire-reject nilang Trinity ay hindi yung totoong doktrina ng Trinity sa Biblia. Kasi ang totoong doktrina ng Trinity sa Bible, there is one God in 3 persons. The Father, Son, and Holy Spirit. Hindi tatlong Diyos to, kundi isang Diyos. No? Tinatawag nga ng iba na there is one what and 3 who. Meron 3 centers of consciousness na itong tatlong ito ay nagkakaisa. They are all equal and they are all eternal and divine. No? But the Father is not the Son. The Son is not the Father. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Son. The Father is not the Holy Spirit and the Holy Spirit is not the Father. Distinct sila, magkakaiba. No? Ngayon, babasahin natin dito ngayon, Sister Sheila, yung sinasabi nilang mga early pioneers ng Adventist, no? Yung mga early Adventist. Tingnan natin, ano ba yung inaatake nilang Trinity noon? Ito ba yung Trinity ayon sa definition talaga ng paniniwala natin ngayon? Halimbawa, tingnan natin itong kay James White, Sister Sheila, na lumabas ito sa Review and Herald, Volume 37, noong June 6, 1871. The simple language of the scriptures represents the Father and Son as 2 distinct persons. To say that Jesus Christ is the very and eternal God make him his own Son and his own Father, and that he came from himself and went to himself. Ayun. Ang sabi ni James White, simple lang naman daw ang language ng scriptures ng Biblia. Yung ama at anak, dalawang magkahiwalay na persona yan. Kapag ka sinabi daw na si Jesus ay tunay na Diyos at walang hanggang Diyos, ginagawa mo daw na siya na mismo yung ama, siya na rin mismo yung anak. Na sinugunan niya mismo yung kanyang sarili. Hindi naman ganyan ang doctrine ng Trinity. Oneness to Ito yung tinatawag na yung modalism yung oneness na yung oneness kasi po ang belief nila yung Father, Son, and Holy Spirit siya rin. So hindi ho yun ang definition ng Trinity. So ang inaatake ni James White na Trinity, hindi ho yung Trinity na dinipaniwalaan natin ngayon sa Bible. Meron naman sinasabi si D.M. Conrad, Sister Sheila, ito'y komento niya sa Revelation 1:8, no? Na lumabas sa Review and Herald noong June 18, 1867, page 2 and 3. Trinitarians grasp at this text to prove that the Father and the Son are only one person. If Christ is a mediator between the Father and man, how can it be that He and His Father are only one person? This cannot be so. He and His Father are 2 distinct persons. So, ang argumento ni D.M. Conrad, ba't yung sinasabi ng mga Trinitarians na itong ama at anak ay isa lamang persona, samantalang at the same time si Kristo ay tagapamagitan ng ama at ng tao. So, hindi daw pwede sapagkat papaano siya at yung ama ay isang persona, tapos tagapamagitan pa siya. Okay. So, yun ang kanilang idea, Sister Sheila, no, sa Trinity. Ang idea nila, interpretation nila sa Trinity is oneness. No? Okay? Si Cottrell naman, si R.F. Cottrell, ating theologians, na lumabas dun sa Review and Herald, July 1, 1869, page 10.
We understand that the term Trinity means the union of three persons, not offices in one God, so that the Father, Son, and Holy Ghost are three at least and one at most. The one person in three persons, and that three persons are one person in the doctrine, which we claim is contrary to reason and common sense. Ayun. Sabi, ang pagkaunawa naman ni Kotron, Sister Sheila, ano? Three person in one person. Oo, ang Trinity daw is one person in three person and three person in one person. Kahit ako kung ito kung kayo naging Adventist ng panahon nila, tapos ganito yung pagkaunawa ko sa Trinity, hindi ko rin tatanggapin yung Trinity. Kasi hindi mo nga talaga maunawaan yun, against nga sa reason and common sense. Pero mo isang persona na tatlong persona. Tatlong persona, isang persona. O kaya isang Diyos na tatlong Diyos. Hindi naman kasi yun ang doktrina ng Trinity. So, dito makita natin na talagang hindi nila naunawaan talaga yung doktrina ng Trinity. No? Si Joseph Bates, yung bandang huli, ito, ang kausapan niya rito, Sister Sheila, yung kanyang tatay. Kasi tatay niya, parents niya, galing sa ibang pananampalataya na Trinitarian, Congregational Church. Ang hamon ni Joseph Bates, sabi niya, Tay, kung totoo yung Trinity, yan lang naman kasi ang dahilan kung ba't hindi ako sumasama sa inyo. Kasi kung makukumbinsi mo ko na yung ama at ang anak ay isa, parang sinabi nyo na ikaw na aking tatay at ako na inyong anak, ay ako din ikaw. Pag nakonbinsin nyo kung ako din ikaw, maniniwala ako sa Trinity. Yun ang kanyang argumento to object the Trinity. Pero hindi ganon. Malabo. Okay. Yung last din kay James White, meron siyang dinescribe dito yung comment tungkol sa John 17:21 hanggang 22. Jesus prayed that his disciples might be one as he was one with his Father. This prayer did not contemplate one disciple with 12 heads, but 12 disciples made one in object and effort in the cause of their master. Neither are the Father and the Son parts of the three-one God. Yan ang sabi ni James White. Sabi ni James White. Kasi di ba may prayer si Jesus Christ sa John 17, 21-22, na sabi niya, Ama, nawa ay silang lahat ay maging isa na gaya naman natin na iisa. So, sabi ni James White, yung panalangin na ito ni Jesus Christ, kung inyong iisipin, hindi sinasabi ni Jesus Christ na yung mga disciples niya maging isa, na yung isang disipulo binubuo ng 12 ulo. Parang sumali sa isang katawan lahat ng... Kasi ang pagkaunawa nga nila sa Trinity, isang katawan, 3 ulo. Kasi yun ang problema sa mga pinoportray nung during their time. May mga images sa Catholic Church, mga inukit na sculpture na isang katawan, 3 ulo na magkakadikit yung muka. Kaya iniisip nila na ganun ang Trinity, ganun ang itsura. Kaya dito sa illustration ni James White, yung mga apostol daw, 12, hindi daw ibig sabihin na maging isa yung 12 apostol, isa yung katawan ng disciple at 12 ulo. Kasi ganun ang tingin nila sa 3-in-1. Isa yung katawan ng Diyos, 3 ulo. Yan. So, iba ang kanilang konsepto. In fact, Sister Sheila at mga kaibigan na nakikinig, dahil dito sa kanilang mga writings na ito, sa mga write-ups na lumalabas noon sa mga babasahin ng Adventist, merong sumulat sa kanila na isang galing sa Congregational Church sa Malone, New York. No? Merong reader sila ng magazine na sumulat. Mabuti naman pinablish nila. Ang nakalagay ay ganito. Kinorek sila doon sa mismo itong mga Adventist nitong mga totoong Trinitarian na lumabas sa Review and Herald noong March 4, 1862. Sabi ng sumulat, "A raw words now in regard to the doctrines which you have recently embraced as substitutes for those you once adopted, but have new pathway. Number 1, the doctrine of the Trinity set aside as not a scripture doctrine." Sabi nung kanilang nung reader. "Our creed on this subject is that there are 3 persons in one God, not 3 persons in 1 person." Sabi nga nun. Mali yung pananaw sa Trinity. Sabi nung sumulat na Trinitarian, na ibang relihiyon to, Protestante. Hindi ho namin sinasabi na meron 3 persona sa isang persona. No? Ang aming doktrina, there are 3 persons in one God, hindi 3 persons in 1 persons. Ayun. So, obviously, talagang these early Adventist pioneers, they misunderstood the Trinity. Ang totoo nga yan, Sister Sheila, si D.T. Bourdieu, no? Na isa nating theologian that time, until 1890s talagang inadmit niya na hindi pa rin talaga nagkakaisa mga Adventist tungkol sa bagay na ito no? Sabi nga niya rito, "Although we claim to be believers in the worship of only one God,
I have thought that there are many gods among us as there are conceptions of the deity. O, kita mo na, sa gitna mismo ng church noon. Kaya, mahirap kasi na gusto i-portray na itong mga semi-Arian Adventist na ito, na ito talaga yung unanimous, ito talaga yung buong doktrina tinatanggap noon ng mga Adventist. No, pero ito, kung mismong napakinggan natin mismo sa mga salita ng mga ibang pioneers, hindi ho totoo yung image na pinoportray nitong mga semi-Arian Adventist na ito. In fact, sa atin pong aklat na history ng Adventist, yung Light Bearers to the Remnant, no, na sa page 168, yung ating historian na si R.W. Swartz, ano yung sabi niya, Sister Sheila? By the end of the century, the Adventist ministry had largely swung over to viewing the Trinity as three co-equal, co-eternal members of the Godhead, united in substance, purpose, and character, but each with his own personality and work. Ano sinasabi dyan ng ating history na pagdating daw ng late 1800s, no? Ang totoo naman to, 1890s onwards, no? Ay talagang largely, ay talagang na-adapt na natin yung tunay na view ng Trinity na kung saan there are three co-equal, co-eternal members of the Godhead, united in substance, purpose, and character, but we each with its own personality in work. Hindi yung one person in three persons. Okay? So, yan yung tinatawag natin na sinasabi sa Bible na progressive revelation. No, talagang nagpo-progress sa revelation ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Ang totoo niya, Sister Sheila, meron akong, nung nire-research itong topic natin ito, meron ako nakitang website na ito ay ito yung website na ginawa ng isang semi-Arian Adventist na ang pangalan niya si Gary Hultquist. No, si Gary Hultquist, ito yung sumulat siya ng Theos magazine. Ito yung mga magazine na sinishare sa akin ng isang kakilala kong semi-Adventist na pag-aralan ko raw dahil ito daw yung totoo. Pero mismo si Gary Hultquist sa kanyang website sa www.hultquist.com, yung topic niya na SDA Doctrine of God, inamin din niya na mali talaga ang understanding ng mga early pioneers sa Trinity. Anong sinasabi niya dyan, Sister Sheila? Thus, the early Adventist pioneers saw no biblical evidence for three persons in one being. They rejected the notion of a Trinity because they believed it either made the Father, the Son, and Son identical or thought the existence of three gods. Ayun. So, mismo si Gary Hultquist, no, na number one na defender ng semi-Arians, no, na ito yung ngayon ito actually siya yung reference ng mga semi-Arians dyan sa Manila Center at sa Pasay Church. Itong mga writings ni Hultquist. Inaamin ni Hultquist mismo na yung mga early Adventists, they reject the Trinity kasi ang paniwala pala nila sa Trinity, yung Father and Son, identical. No? At saka yung Trinity daw, existence of three gods, which is not. So therefore, walang point yung kanilang pagtutol at pag-atake sa Trinity. Kaya yung Trinity na ina-atake ngayon itong mga semi-Arians, which is the true definition of Trinity. Hindi yun yung Trinity na inatake ng early pioneers. Correct. Dapat ang atakihin ng mga semi-Arian Adventists, yung mga oneness. Di ba? Yung mga modalists, hindi ho kaming mga Trinity. Dahil kaming Trinity, nasa Bible, at hindi naman kami ang inaatake ng mga early pioneers na sinasabi ninyo. Siguro yun yung na-miss nilang point, Brother Ronald, na iba yung pagkakaintindi ng mga early pioneers sa Trinity, na yun din yun yung inaatake nila. At hindi yung bagong definition ngayon. Pagkakaintindi ng Trinity. Hindi sila sumusunod sa pioneers. Kasi kung talagang susundin nyo yung mga early Adventist pioneers, ang atakihin nyo yung oneness, hindi yung Trinity. Kasi ang pagkaunawa ng mga early pioneers sa Trinity, oneness, yung Father and Son, ay siya na rin yun. O kaya dyan dapat ayusin nyo muna yung problema nyo na yan. Definition pa lang, may problema na kayo. Sabi nga, yung mga bagay pa lang, sabi nga ni Jesus sa John 3:12, yung mga bagay pa nga panlupa, hindi nyo na maunawaan. Paano pa kayo mga bagay panlangit? Di ba? O, kaya yan paalala lang, kaibigan lang naman. Ano? Kasi ang hirap niyan parang yung mga kaibigan nating Muslim, inaatake nila yung Trinity. Pero ang totoo niyan, yung Trinity na inaatake ng Quran, yung Trinity ni Allah, si Jesus at ni Maria. Kaya may mga verse sa Quran, ang sabing ganon, Mary, Jesus, tinaturo mo ba na si ikaw at si Maria na iyong ina ay Diyos? Kasi ang Trinity na pagkaunawa nila, si Allah, si Jesus, at si Maria, hindi yung talagang Trinity na Father, Son, and Holy Spirit.
Kaya ganun din itong mga anti-Trinitarians, no? Ang inaatake nila ay hindi talagang doktrina ng Trinity. Kaya nga po, ito po sana ay makatulong sa atin, no? Kasi sa ganitong pag-usap, kailangan magkaisundo tayo sa definition of terms, no? Hindi pwede yung ipipilit nyo yung mali. Magkaiba pala kayo na inaatake. Iba pala yung you're barking at the wrong tree. Yan ang tawag diyan. Number 2, Sister Sheila, na point na error, no? Tatapos na natin itong maling definition ng Trinity ng mga early pioneers ng Adventist, no? Number 2 error na atin pong i-discuss ngayon ay yung tungkol naman sa misunderstood term, yung only begotten. Ito ngayon ang maganda diyan. Kasi ang paniwala ng mga semi-Arians, Sister Sheila, like what I said, si Jesus Christ is the only begotten Son, literally, na one time in eternity ay bigla siyang iniluwal ng Ama, na hindi natin alam kung paano. Hindi daw yung equivalent to creation, basta lang siya iniluwal, na ipinanganak, no? Literal sa kanila yung term na only begotten. Pero alam niyo mga kaibigan, ang masasabi natin dito, tignan natin sa Bible, back to the scriptures, kasi kailangan po, yung definition ng only begotten, hayaan natin Bible ang mag-define. Kailangan yung definition natin ng only begotten ay tumutugma sa kadyusan talaga ni Jesus, sa kanyang pre-existence at yung kanyang pagiging walang hanggan ayon sa definition ng Bible. Unang-una, ay kunin natin yung definition ng mga authoritative Bible dictionary, Sister Sheila, tungkol sa only begotten. Yung for example, yung The Earthman Bible Dictionary sa page 782. Ano ba ang ibig sabihin at kahulugan nitong only begotten? The King James translation of the Greek word monogenes, only, unique, one of a kind, used with reference to both Jesus Christ on John 1 verse 14, 18 verse 3, 3 verse 16, 18 verse 1, John 4 verse 9, and Isaac, Hebrews 11:17. Most other translations consistently read only, while the NIV translated the one and only with regard to Jesus. In English, only begotten implies a created being, an implication not conveyed by the Greek term. Yan. Ayon mismo dito, no, ito yung standard reference to Sister Sheila, no, itong Earthman Bible Dictionary. Yung palang word na only begotten galing sa salitang Greek na monogenes, na basically ang meaning po niya ay only, unique, or one of a kind. Okay? One of a kind. With reference to both in Jesus and Isaac. Ginamit ito 5 times sa New Testament kay Jesus Christ, no? Yung binanggit ng mga talata sa Bible, kasama na yung John 3:16, the only begotten Son. At pagka tinignan daw natin ito consistently, literally, ay yung monogenes, hindi tumutukol sa pagkapanganak. Okay? Yun daw, English na word na only begotten implies a created being and an implication not conveyed by the Greek term. So doon pa lang sa definition, mali na itong mga semi-Arians na ito. Naalala ko minsan may isang semi-Arians, yun ang sabi niya, only begotten si Jesus. Sabi ko, hindi created lang. Sabi niya, hindi siya created, only begotten. Somehow, niluwan siya ng Ama sa panahon na hindi natin alam, from eternity. Kahit na sabihin mo creation, at parang, kaya nga semi-Arians, di ba, biniskas natin kung sino si Arian. Si Arian ay isang heretic ng 4th century. Siya yung kumalaban dun sa doctrine ng pagiging pantay, equal substance ng Ama at ng Anak. Sabi niya, yung Anak, inilikha lang yan etong mga semi-Arians, pinaganda lang, pinapogi lang ng konti. Kasi pag sinabing nilikha, parang mas mababa. Mas niluwal, ginawa niyo naman babae ang Diyos. Ngayon, eto ang sabi rito, only begotten implies a created being. Pero yung implication na yon, hindi yun kino-convey ng Greek term. Bakit? Tingnan pa natin yung definition naman dito, Sister Sheila, ng isang standard, the Wycliffe Bible Encyclopedia. Monogenes means single of its kind, only, unique, only begotten. This term is used of only child in the New Testament. Yan. It is used of Christ in the sense of that He is the only Son of God. John 1 verse 14, 18 verse 3 verse 16, 18 and 18, 1 John 4:9. The root of the Greek word, careful lexicographical experts now see, is not genao, to beget or generate, but genos, and therefore its meaning is the only one of its kind, rather than only one
born. The Orthodox defenders of the faith against Arius at the Council of Nicaea appears not to have grasped this, and therefore argued from Christ's eternal existence rather than from what the world signifies, namely, his unique existence always as the Son. The light thrown on the controversy when it is seen the word came from genus raises the questions as to whether it is necessary any longer to teach the difficult doctrines of eternal generation. Yan, napakaganda ng definition. Liwanagin natin ilang points na binanggit dito, no? Yung kasing monogenes, Sister Sheila, inaakala ng iba, yun nga, only begotten. It is actually a mistranslation. Kasi akala ng iba, yung word na monogenes ay galing sa dalawang compound Greek word na mono means one at genao. Kinuha nila yung word daw na genao na pagkatinig na mo nga naman, nangangahulugan to generate, beget, parang ipanganak. Okay, pero sabi nga dito ng ating binasa na the Wycliffe Bible Encyclopedia, yung the root of the Greek word monogenes, careful lexicographical experts now see that it is not genao to beget or generate, but genos. So mono plus genos. Ano ibig sabihin ng genos? The only one of its kind. Hindi tumutukoy sa existence ang genos o nagmula o pinanganak, kundi yung uri. Yan tinutukoy ngayon ng word na genos. At yun nga daw, yung mga defenders of faith during that time, nung issue ni Arius, nung sa Council of Nicaea, hindi pa nila masyado na-emphasize itong genaw na ito. Oo. Kaya nga po mga kaibigan, definition of terms pa lang, yung term, yung word na only begotten na sabi nga kanina nung Ergman Dictionary ay nagpo-portray ng birth o kapanganakan, mistranslation ho yun sa Bible na English. Kasi nga po, yung monogenes, hindi ibig sabihin ipinanganak o unang panganay na pinanganak, kundi monogenes pala, ibig sabihin unique, only of its kind. Yun, hindi pinag-uusapan yung existence doon. Siguro, Brother Ronald, maganda mag-cite tayo ng example kung saan ginagamit din yung term na only begotten. Yes, kung ano ba yung Greek word na ginagamit dito. And yung pagkakaiba nung pagkakagamit ng only begotten, pag dinidikit ito kay Jesus. That's good question, Sister Sheila. Ganito po yan, mga kaibigan. Yung word na monogenes, ginamit nga yan kay Isaac, no? Sa Hebrews chapter 11, verse 12. Si Isaac ay tinatawag dito sa Hebrews 11:12 sa pamamagitan ng pananampalataya nang subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. Ngayon, eto. Kung atin susundin yung literal daw na definition ng bugtong na anak o bigatin ay talagang iniluwal, ipinanganak. Unang-una, hindi si Abraham ang nanganak kay Isaac, si Sarah. Pangalawa, hindi nag-isa sa Isaac. Yun, si Isaac, hindi naman ho siya yung pinanganak na na kasi hindi siya yung bugtong na anak eh. Kasi ang naunang anak ni Abraham, si Ismael. At ang agwat ng edad ni Ismael, mas matanda si Ismael ng 14 years kaysa kay Isaac. So kung sasabihin na kaisa-isang anak, kasi yun ang translation yan eh, bigatin at literal, lalabas sinungaling ang Biblia. Ginagamit ito ng mga Muslim. Ayan, kita nyo, sabi ng mga Muslim, ang Biblia nyo may contradiction. Sasabihin nyo, kaisa-isang anak, si Isaac ni Abraham, tapos anak naman niya, si Ismael na una, 14 years na mas matanda kaysa kay Isaac. So hindi siya kaisa-isang anak. Kasi nga niliteral. Pero kung titignan natin sa case ni Isaac, yung pagiging only begotten ni Isaac, na anak ni Abraham, hindi ibig sabihin na literal na isang anak siya. O siya lang yung anak. Kundi ibig sabihin lang special, favored. Kasi nga, si Abraham, si Isaac, pinanganak siya ayon sa pangako ng Diyos. Na kahit matanda ni si Isaac at si Abraham at si Sarah, ay bibigyan pa rin sila ng anak. Ayon sa pangako. Anak sa pangako to si Isaac eh. Kaya in that sense, unique talaga siya. Tama yung translation na the unique son, the only and the one and unique son of Abraham. Bakit unique? Kasi kahit matanda na, by miracle na ipanganak pa siya. Correct. In that sense, no? So hindi pinag-usapan yung physical na pinanganak dahil kung physical na pag-uusapan, magkako-contradict ang Bible. Dahil si Ismael na unang anak kaysa kay Isaac. Yan po ang sinasabi natin dyan. Kaya nga po, alam nyo, Sister Sheila, nung nire-research ko itong ating topic,
tinitingnan ko doon sa mga old copies na dinadownload ko sa Adventist Archives, yung Review and Herald at mga magazines, mga paliwanag ng ating mga early pioneers. Wala ako nakikitang exegesis nila doon sa word o yung etymological study ng word na only begotten eh. Nagka-depende sila sa translation ng King James at Authorized Version na only begotten. Hindi man lang nila tinignan yung Greek word eh. Yun ang problema dun sa ating mga early pioneers. They read it as it is, literally. Oo. Kaya they understood tuloy, pati yung Diyos, nung sinabing form of God, ang Diyos may kamay, ang Diyos may paa. Sabi nga ni D.M. Conwright, hindi pwedeng tama yung doctrine ng creed kasi ang Diyos nasabi sa Bible may kamay. Ang Diyos ay may paa. Ang Diyos ay mamata. Sa kanila literal yun. Oo, pero hindi pa nila kasi naintindihan yung tinatawag na anthropomological terms sa Diyos. Pag sinabi anthropomorphic, yung Diyos kung minsan, para maintindihan natin siya, kasi His Spirit siya, infinite. Kung minsan gumagamit siya ng mga figures, mga terms, kagaya ng kamay, mata, para maunawaan natin siya. But not literally, meron siyang kamay at mata. Ang tawag doon, anthropomorphism. No? Kaya hindi ibig sabihin literal. Ganon din po yung term na only begotten. Hindi ibig sabihin na porke only begotten, kaya nga po wala silang maipakita exegesis. Ito namang ginawa nitong mga semi-Arian Adventist nito, imbis na sumulong sa kaliwanagan ng Biblia, paatras. Paatras. Hindi man lang sila nag-grow sa kanilang learning ng biblical language. Binasa ko tong mga article nila, Hultquist na ito, mga semi-Arians na ito, wala ko nakita exegesis nila eh. Wala ko nakita ang biblical word studies nila about monogenes eh. Iniiwasan nila ito eh. Kaya nga po, alam niyo mga kaibigan, kasi ang tunay na pag-aaral ng Biblia sa hermeneutics, talagang kailangan i-consider natin yung original words. At alam niyo, the more na ang scholarship ng Bible ay patuloy na lumalawak at nag-aaral, nagsusuri, nadadagdagan yung kaalaman at liwanag natin sa Bible. Kaya nga dati, di ba, ang akala nila monogenes, monogenaw, na talagang bigat talaga. Yung pala, later on, yung mga lexicographers na mga experts, now they understood, hindi pala genaw, kundi genos. Na ibig sabihin, only one of a kind. Paano kung hanggang doon ka na lang sa fathers? Galit na galit sa creed tong mga semi-Arian Adventists, wala daw tayong creed. Totoo naman ang mga Adventists, wala tayong creed. Kasi, pag may creed ka, hanggang doon ka na lang. Parang hindi mo ina-allow na maging open ka sa further light na darating sa iyo. Galit na galit sila sa creed. No? Ang Protestant daw nag-creed, nag-stop na sila. Sila nga yung nag-stop eh. Correct. Yung mga semi-Arians dito eh. Sabi nila, lagi nilang kinokot pa yung mga fundamental principles na ginawa ni Uriah Smith noong 1872, 1889, na nirevise noong 1889, 1914. Yun daw ang ating statement of belief. Ginawa nilang creed. Nag-stop na sila kasi meron silang creed. Yan ang problema nitong mga semi-Arians nito. They are against creed, pero sila mismo ginagawa nila yon. They stick to that creed. No? Hindi na sila nag-grow sa liwanag. Magbibigay pa tayo ng ilang liwanag, Sister Sheila, no? Yung word, alam nyo ba yung word na monogenes, no? Monogenes. Ito pa idadagdag natin. Kung talagang ang ibig sabihin ay kapanganakan o ipinanganak na literal, dapat hindi daw monogenes, kundi monogenetos. Ayon mismo dito kay J. Moulton at G. Milligan, The Vocabulary of Greek New Testament, sa page 416 at 417. Dapat ang tama, kung literal na pinanganak si Jesus Christ, hindi monogenes, dapat monogenetos. Wala ka namang makikita sa Biblia na ginamit yan. Ano pang proof natin, Sister Sheila, na yung monogenes ay ibig sabihin ay unique, one and only kind, hindi ipinanganak. Okay, ito po, tignan natin yung sa Latin. Alam mo ba kung saan nang galing tong translation na only begotten, Sister Sheila? Galing yan sa Latin Vulgate ni Jerome. 5th century Catholic scholar ito. Oo. Nung kanyang i-translate ang John 3:16, ang ginamit niya ay unigenitus. Unigenitus. Ibig sabihin, mono-begotten, the only begotten. Kaya yan ngayon yung inadapt ng mga modern translations like King James. Unigenitus. Pero yung mga old Latin manuscripts, yung may mga Latin version kasi ng Bible na mas nauna pa kaysa Latin Vulgate. Ang ginamit sa John 3:16 is unicus. Hindi unigenitus.
Yun na makikita niyong pagkakaiba. At ayon sa pag-aaral po ng mga historians at mga Bible scholars, kaya ginamit ni Jerome itong Unigenitus, kasi siya ay Catholic scholar, para suportahan yung belief ng Catholic na eternal generation of the Son. Ano ho yung doktrina ng eternal generation of the Son? Na yung anak daw ay nanggaling sa Ama, walang hanggan. Ibig sabihin, hindi natatapos yung pagiging yung pagge-generate ng anak. Parang kahawig ito ng only begotten ng mga semi-Arians. Kumbaga, kung isisimplihan natin ng Tagalog, yung eternal generation of the Son, ang Diyos pala ay walang hanggang pinapanganak ang anak. Walang hanggang pinapanganak anak. So ibig sabihin, yung pinanganak ng Diyos yung anak, walang hanggan yung pagkapanganak yun. Ibig sabihin, parang hanggang hindi pa lumalabas. Lagi nagre-regenerate. Lagi nagre-regenerate. Yung eternal regeneration na nanggaling kay Origen, actually, hindi yan tinatanggap ng mga Protestants. Ayan yung doktrina ng Katoliko. Kaya nga po, itong mga semi-Arian Adventist nito, galit na galit sa Katoliko, kasi daw ang Trinity daw tinuturo natin, galing sa pagano, galing daw sa Katolik. Silang galing doon. Yung eternal generation, doon ang galing yun sa Catholic Church, Sister Sheila. In fact, pag tinignan natin yung Nicene Creed, ng Council of Nicaea, no, na kung saan doon ay inadapt itong creed about the relationship of God the Father and God the Son. Sinasabi kasi doon, Sister Sheila, sa Nicene Creed na Council of Nicaea na Son of God as begotten of the Father, unique, that is from the substance of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance with the Father. Yan yung term dun sa creed begotten, not made. Yung begotten, not made, pag tinanong mo itong mga semi-Arian Adventist nito, they will agree with that. Kasi sa kanila, hindi naman daw ginawa si Christ begotten lang, pinanganak. O sino ngayon ang galing sa Katoliko na doktrina? Trinity o kayo? Kayo ang galing dyan. Ang totoo niyan. Diyan nga, yung sinasabi natin, eternal generation of the Son, due to this only begotten. Kaya nga si Jerome, translate niya na only begotten. Kasi pabor sa Katoliko yun yun ngayon ang pinagtatanggol ng mga semi-Arians. Dinoktor na pala nila. Oo, walang kamalay. Paano na yan kung hindi nyo ho alam tong history na to? Tapos makarinig kayo na ang mga early pioneers natin, anti-Trinitarian, galing sa Katoliko Trinity. Galing pala sa Katoliko yung inyong doctrine ng only begotten. Lalabas pa niyan, marami pa kayong Diyos. Mas mabuti pa yung Katoliko, isang Diyos. Mas mabuti pa nga yung mga Muslim, isa ang Diyos. Ang Iglesia ni Cristo, isang Diyos. Kayo, dalawa Diyos nyo, isang malaki, isang maliit. Tapos yung Diyos nyo, nanganganak. Kaya siguro to pag nadoktrinahan ng dating daan, mas madaling ma-convert to mga to Kasi pareho sila ng doktrina No? Kaya yan isa pang patotoo natin na yung only begotten, Sister Sheila, ay talagang unique para kay Jesus. Ibig sabihin, He is one of a kind, unique, only one. Yung term na Greek na huios, na tinatawag na huios, ibig sabihin, son. Kasi meron sa John 1:18, Sister Sheila, merong binabanggit na pagkabinasa natin ang John 1:18 sa King James Version, ay ang nakalagay ay ganito, babasahin ko, Sister Sheila. Ang sabi ganito, no man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had declared Him. Okay? Walang kailanman nakakita sa Diyos kahit kailan. Ang bugtong na anak, siya ang nasa sinapupunan ng Ama. Kanila niliteral kasi itong sinapupunan ng Ama No? Kaya siguro kala nila may matris yung Ama. Hindi nila alam, the bosom of the Father is a figurative term referring to the close relationship between the Son and the Father. Hindi ibig sabihin na meron talagang sinapupunan ng Ama. Ngayon, ang point natin dito, itong only begotten Son, alam mo ba, Sister Sheila, merong mga Old New Testament Greek manuscript no 4th century, 3rd and 2nd century na ang nakalagay sa original ay hindi only begotten Son, hindi monogenes huios, kundi monogenes theos. The only begotten God ang nakalagay. Kaya may mga translation ng Bible ngayon, kagaya ng New American Standard Bible, sa NIV, one and only God. No? Sa dito nga sa ating sa ang bagong ang Biblia, Sister Sheila, ang ganda Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ang Diyos na tanging anak. The only begotten God. Ngayon, kung literal na only begotten God, pinanganak si Jesus Christ, ang lalabas dito sa doktrina ng mga semi-Arians, ang Diyos pala ay pinapanganak. Di ba? Kaya,
yan po ay blasphemy, no? Binababa ng mga semi-Arians ang Diyos. Okay, hindi ko kini-question ang sincerity nyo. Hindi ko inaano ang sincerity nyo. Kaya lang, you're sincerely wrong. Sincerity alone is not enough eh. Unfortunately, you are sincerely wrong. Sabi nga ni Pablo sa John 10:2-3, no? Pinatutunayan ko yung kayo may tunay na pagmamalasakit sa Diyos. Pero hindi ayon sa tunay na kaalaman. Yan ang problema ng mga semi-Arians. Kaya, isa pa, meron pa akong point na idadagdag dito, Sister Sheila. Yun pong sa Psalms, yung prophecy kay Jesus sa Psalms 2:7, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinasabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, at sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Actually, ito yung verse na ginagamit ni Eli Soriano. Remember, diniscuss natin to nung sa doktrina ni Soriano na ang Diyos daw, si Kristo di totoong pinanganak ng Diyos. Ito yung talata niya, kasi ang sabi naman daw, ikaw ay aking anak, sa araw nito ay aking pinanganak. O kaya ang Diyos nanganganak. Mali. Ba't di mo muna antayin na paliwanag ng Biblia? Kasi itong Psalms, awit 2:7 ito, prophecy ito, alam mo ba, Sister Sheila, natupad ito, at ito ay natupad sa Acts 13, no? 33. Sinipi ito, pero hindi ikinapit sa pagkapanganakan ng Diyos, kundi ikinapit ito sa pagkabuhay ni Kristo. Ulitin natin, verse 33. Sabi rito, na ang bagay na ito ay tinupad din niya na sa atin ng kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Yung pala ibig sabihin nun. Pag resurrection pala to, hindi yung Diyos ng anak. Maganda nga, naisip ko nga nun, Sister Sheila, ito kaya, tanungin ko kaya itong kung naniniwala sa nanganganak ang Diyos. Ano ang Diyos? Cesarean ba? O normal delivery? Literal eh. Ito pa masaklap, Sister Sheila. Sinasabi nila, literal. Kung literal at galing sa image daw kasi tayo no? So, yun daw sistema ng pagkapanganak ng tao galing daw sa Diyos. Bakit walang ina? Dapat kung may ama, may ina. Kaya hindi mo tuloy masisi, naalala mo yung kausap natin, Sister Sheila, yung, ano ba ito? Church of God ba yun? Church of God na mayroong Diyos anak? Diyos ina? Diyos ina, yung Church of God World Mission Society, mga Koreans. Sabi na, alam mo ba, mayroong Diyos ina? Hindi natin tinanggap yun kasi wala naman sa Bible na Diyos ina dahil hindi kailangan magkaroon ng literal na ina para magkaanak ang Diyos. Ang totoo niya, kaya nga ang Quran ng mga Muslim sabi nila, hindi ba ninyo alam na si Allah hindi nanganganak dahil wala siyang asawa? Ang pagkaunawa kasi ng Islam, hindi pwede magkaanak ang Diyos dahil wala siyang asawa. So kailangan pala mag-asawa para magkaanak. Pero sa Bible, hindi kailangan magkaroon ng asawa para magkaanak. Kaya lang kung gagawin nating literal ang application ng only begotten, ay kailangan lumuwal din at manganak ang ama. Dapat mayroong ina. Yan ang magiging problema. So yung pagkapanganak ni Kristo, hindi tumutukoy sa literal dito, binasa natin dito sa katuparan ng gawa. At yung pagiging firstborn niya, yung salita kasing panganay, Sister Sheila, hindi ibig sabihin palaging unang ipinanganak Alam mo ba na si Haring David, siya yung pinakabunso sa mga anak ni Jesse. Pero pagdating sa awit 89:27, anong pagkakasabi sa kanya? Gagawin ko siyang panganay, ang pinakamataas sa mga hari sa lupa. Kita mo na. Panganay, pinakamataas sa hari sa lupa. Posisyon, hindi mismo yung pagkapanganak na literal. It refers to his position. It refers to the sovereignty, yung authority. Ginawang panganay si David, hindi dahil bunso nga si David. So ito, hindi sa order. Ganon din si Jesus, the firstborn of all creation. Sabi sa Colossians 1:15, di ba, Sister Sheila? No? Sabi ron? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ang panganay sa lahat ng nilalang. Ngayon, kung literal itong panganay na ipinanganak, dapat ang panganay ng Diyos Ama. Kaso panganay ng nilalang. So, ibig sabihin si Kristo, anak siya ng nilalang. Ay, yun ang magiging problema nga nan. Kaya nga po, kahit din si Manase, na panganay na anak ni Jose, di ba? Dalawang anak ni Jose. Si Manase, tsaka itong si Ephraim. Pero kita mo, sino yung tinatawag sa Jeremias 31:9 na panganay? Si Ephraim na aking panganay. Kaya nga po yung firstborn sa Greek, prototokos, Sister Sheila. Kung ang intention ni Pablo ay tukuyin si Jesus Christ bilang unang nilikha
o ulang ipinanganak, dapat ang ginamit na Greek word ay protoktisis. Protoktisis means first created o yung firstborn literally. Kaso ang ginamit ni Paul is prototokos, firstborn, a term which refers to position or supremacy. Hindi literal na talagang kailangan siyang ipapanganak. Kaya nga po, malabo ho talaga yung doktrina na yan. Binababa si Kristo, binababa ang Diyos, ginagawa niyong parang tao ang Diyos. You are creating God in your own image. Yan ang baliktad eh. Imbis na tayo ang likhain ayon sa image ng Diyos, itong mga semi-Arians, they are creating God according to their own image, no? Pero yung Diyos nyo pinapanganak, anong klaseng Diyos yan? Ha? Buti pa yung pineapple Diyos napapakinabangan Yung Diyos nyo, hindi. Ngayon, siguro, bigyan natin ng konting sa nalalabing oras natin, yung pangatlong point nito, the error of misunderstood the real Jesus. Sino ba yung real Jesus? Sabi ni William Johnson na isang Adventist theologian sa magazine na Adventist Review noong March 19, 1998, page 5. To be wrong about Jesus is to be wrong about everything. But to be right about Him is to be right about what matters most. Tama naman, no? Pagka mali ang Jesus na tinuturo mo, mali ka na sa lahat. No? Kapag tama ang doktrina mo tungkol kay Kristo, tama ka din sa lahat. Napakaliwanag, napakaraming verse sa Bible na si Jesus Christ ay eternal God. For example, tinawag siyang the Alpha and the Omega sa Revelation 22:3. At sa Isaiah 44:6, yan lang yung Alpha at Omega, the beginning and the end. Ang pasimula at ang wakas. No? Ang Diyos ay walang wakas, wala din siyang pasimula. At pagka binasa naman natin yung sinasabi rito sa Hebrews 7:3, no? Itinulad si Melchizedek kay Jesus Christ. Sabi nga rito, si Melchizedek walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos. So para maging katulad siya ng anak ng Diyos, dapat wala siyang pasimula. Ito sa mga semi-Arians, may pasimula Ano pa? Si Jesus Christ ay omnipresent, no? Present siya kahit saan. Sabi kasi nila, yung isang persona ni Jesus hindi pwede maging present kahit saan. Sabi sa Matthew 18:20, Sister Sheila, sapagkat kung saan nagtitipon ng 2 at 3 sa aking pangalan, nandun ako sa gitna nila. This is present tense. Habang sinasabi niya ito, nandun siya sa gitna ng mga alagad. At yung pangako niya sa Matthew 28:20, di ba? At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At yung claim niya, Sister Sheila, dun sa mga Pariseo, sa John 8:58, sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, paano mo nakakita si Abraham? Ang sabi ni Jesus, sa kanila sinabi, katotohanan ng sinabi sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Yan po ang title na ego eimi sa Greek, ay yung Asher, Asher Ehe, sa Hebrews 3:14. Nung tanungin ni Moises, anong sasabihin ko kung sino ka? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. Pag ako yaong ako nga, eternally existing yan. Hindi created yan, no? Kaya yan ang totoong description ng Biblia sa ating Panginoong Kristo. In fact, sinasabi rin sa Colossians 1:15 at 16, sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay sa langit at lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging trono o pagkapanginoon. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sabi naman sa Hebrews 1:3, lahat ng bagay ay nakasalalay sa Kanyang salita. Ibig sabihin yung existence, kaya nga hindi nagkakabungguan ang universe. Hanggang ngayon, nandito tayo, buo pa ang properties ng universe. Nakasalalay tayo sa word ni Jesus Christ. Pagka nawala si Jesus Christ sa pagka-Diyos, wala mawawala rin tayo. So, hindi pwedeng hindi siya eternal God na walang pasimula. At lastly, ipepresent natin dito yung paniwala ni Ellen White, Sister Sheila. Kasi ginagamit din ng mga semi-Arians si Ellen White. Pero ang totoo niyan, si Ellen White, hindi ho siya semi-Arians, gagaya ng gustong palabasin nitong mga semi-Arians na ito. Hindi ho siya semi-Arians. Ang paniwala niya, ibang-iba sa inyo. Iba yung Jesus nyo. Ang Jesus nyo, peke. Yung kay Sister White ay Diyos na Jesus na kagaya ng pinapaniwalaan sa Bible. For example, sa Evangelism, page 615, ano yung sinasabi diyan? Christ is the pre-existent, self-existent Son of God. In speaking of His pre-existence, Christ carries the mind back through dateless ages. He assures us that there never was a time when He was not in close fellowship with the eternal God. Ang linaw niyan, Sister Sheila, Evangelism page 615, no? Si Kristo ang pre-existent.
Self-existent Son of God. Kung ang pagka-Diyos niya ay nanggaling, nakadepende sa Ama, hindi self-existent yun. At ang pagkakasabi pa rito, there never was a time when He was not in close fellowship with the eternal God. Walang panahon na hindi niya kasama ang Ama. So, ibig sabihin, eternal. Kung eternal lang ang Diyos, eternal siya. No? Sabi pa rin sa Desire of Ages, page 469, self-existent one. Tapos sabi nung sa Desire of Ages 530, Christ is life, original, unborrowed, underived. Ang buhay ni Kristo ay original. Hindi niya kinuha sa Ama. Original, unborrowed, underived. Tapos sa Seventh-day Adventist Commentary, page 1126, Christ was God essentially. He was with God from all eternity. Pag sinabi, Sister Sheila, na God essentially, essential na properties ng Diyos para maging Diyos, kailangan siya omniscient, omnipotent, at omnipresent. Kung ano yung Diyos na meron siya, yun din ay meron kay Kristo. In fact, sabi nga rito sa commentary rin, no? SDA commentary, no? Ano sabi dyan sa page 1136? He was equal with God, infinite and omnipotent. He could pay the ransom of man's freedom. He is the eternal self-existing Son. Ayun, no? Infinite. Pag sinabing infinite, walang pasimula yan. Walang limitasyon. Equal with God and omnipotent. No? Ang sabi pa rito sa The Signs of Times, page June 27, 1895, the absolute God, the head of Jesus Christ. Kung siya ay created being, mas mababa, hindi absolute yung pagka-Diyos niya. Maganda rin sinabi niya rito sa Signs of Times, November 27, 1893. Nung sabihin niyang, I and my Father are one. He and the Father were of one substance, possessing the same attributes. Kung ang Diyos ay merong attributes na uncreated, si Jesus Christ ay uncreated. Kasi kahit kailan, wala kayong makikita sa Bibliang nilikhang Diyos. Sa Biblia po, ang description is not between created and uncreated God, kundi true and false God. Kasi kung sasabihin ng mga semi-Arians, isa lang ang Diyos nilang sinasamba. Okay, kung isa lang, yung Ama ba Diyos? Oo. Ilan yon? Isa. Yung anak ba ay Diyos? Oo. Tunay ba o hindi? Siyempre sabihin nila tunay. Ilan na yung Diyos nyo? Dalawa na ang Diyos ng mga semi-Arians. Kaya polytheistic po ang mga semi-Arians. They are the modern heretical polytheism. Daig pa nila si Arius. At least si Arius, hindi niya tinatanggap na Diyos si Kristo. Mas tatanggapin ko pa yung saksi ni Jehovah kaysa sa doktrina nitong semi-Arians. Oo. Ngayon, ano pa? Sabi rito sa Sign of the Times, May 3, 1899, Jehovah is the name given to Christ. Behold, God is my salvation, writes the prophet Isaiah. Nung sinabi ni Isaiah na ang Diyos ang ating kaligtasan, ito'y si Jesus Christ. Kung si Kristo bigatin lang at nilikha somewhere, meron bang nilikha ng tagapagligtas ng kapwa nilikha? Hindi pwede yun. Diyos lang ang magdiligtas sa atin. Kaya merong huling sinabi rito si Ellen White sa The Great Controversy, Sister Sheila, page 524. No? Meron siyang warning dito sa mga nagre-reject sa full deity ni Jesus Christ. If men rejected the testimony of the inspired scriptures concerning the deity of Christ, it is in vain to argue the point with them. For no argument, however conclusive, could convince them. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. 1 Corinthians 2 verse 14. None who hold this error can have a true conception of the character or the mission of Christ or the great plan of God for man's redemption. If men reject the testimony of the inspired scriptures concerning the deity o pagka-Diyos ni Kristo, it is in vain to argue the point with them, for no argument, however conclusive, would convince them. And I hope sana, hindi natin ginagawa to para convincein to mga semi-Arians. Maraming mantitigas na ulo dyan, pero I pray to God na walang imposible sa Diyos. Kayang durugin ang inyong matigas na puso. Okay? So maraming salamat po. At hanggang dyan lang po muna ang ating pong paksa. Kulang talaga ang ating oras, Sister Sheila. Pero nagpapasalamat tayo ng marami sa ating mga tagapakinig at sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod po ay tayo magkikita-kita muli. Tayo po muna manalangin sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Pinapanalangin ko po namin ang paksang ito. Sana po tumalab ito sa puso ng mga taong nakikinig ngayon. Maunawaan nila ang liwanag ng katotohanan tungkol kay Kristo, na hindi po siya isang nilikha at pinababa na kagaya na ginagawa ng mga semi-Arians.
I pray for the Semi-Arian Adventist also, Lord. Sana po, hipuin niyo pa rin ang kanilang puso. Sana po, wag pong tumigas ang kanilang isip at puso. Sana po, sumilaw pa ang liwanag ng katotohanan sa kanila. Dahil nais din namin silang maligtas at makasama dyan sa langit na kataitaasan. Patawad po sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At hanggang sa susunod, salamat sa inyong pagsubaybay sa aming programa at sa inyong pong patnubay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli ay ang programa pong Back to the Scriptures ay nagpapaalam. At sana po ay subaybayan niyo po ang aming pong pagtalakay sa mga nakaraang paksa rin, no? Yung part 1 and part 2 sa aming pong website sa backtothescriptures.ministry.webs.com, no? www.backtothescripturesministry.webs.com. Punta rin ho kayo sa YouTube at sa aming pong Facebook account para po inyong makita. At kung kayo naman po ay natouch sa ating pong ministry, ay maraming salamat din po. Maraming salamat din po sa mga tumutulong at sa ating pong mga sponsors. Kagaya din po na inaitulong sa atin ng Muntinlupa Central. Nag-ambag-ambag sila kapon. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po isa-isahin ang inyong pangalan. At nawa, pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan po ng inyong likod, Brother Ronald Obidos. Sister Sheila Torrio po. Kami po yung nagpapaalam ng magandang gabi sa inyo lahat.